makukonsider pa rin natin yan bilang ebidensya that can initiate an investigation. Kasi by itself, baka hindi siya tumindig without other corroborative evidence, pero kung magkakaroon ng investigasyon, masusuportahan yan at masusuportahan niya ang other existing evidence. In other words, it can be corroborative or it can be corroborated. So hindi siya zero evidentiary value kumot walang mag-authenticate dahil wala yung tao na nag-execute ng dokumento na yon, but it can be subjected to, it can be initiate an investigation or it can be used to corroborate other existing evidence. Sa side po ng atin pong pamahalaan, dito po sa pag-appreciate ng halimbawa, yung mga district engineers ngayon na possible na maging witness or star witness nila or maisailalim sa WPS kasi may mga restitution, nagsoli ng pera, ganito, ganyan. Yung pag-appreciate ng gobyerno doon sa kanila, dito po kay Yusek Cabral, kasi siya po yung undersecretary na may hawak at may alam pala ng mga insertions na ito. Bakit parang iba yung treatment ng gobyerno doon sa mga district engineers dito po sa kanya, attorney, sa nakikita niyo po? Well, ang nakikita kasi natin, yung mga district engineers, the reason nagsusoli sila ay bahagi doon sa nire-require ng DILG and DOJ na magsoli para mapasok sila doon sa witness protection or ma-consider din sila bilang mga state witness. So mayroong ganong klaseng setting. Itong mga district engineers are already charged, kumbaga, or seriously considered na sila po ay magiging bahagi or magiging respondents sa investigasyon or magiging akusado doon sa actual na kaso. With Undersecretary Cabral, wala pa pong ganung pinag-uusapan, although nakikita natin na nararamdaman na niya na papunta na nga doon sa point na kailangan may pananagutan dito. So iba yung trato talaga sa kanya because she's not yet slated to be a witness. Opo. Dito po sa naging pahayag naman po ni Congressman Leviste na may listahan itong si Cabral at doon makikita kung sino-sino yung mga proponent na banggit nga niya mula sa mga mambabata sa Kamara hanggang Senado. Meron pang mga nasa executive branch outside ng DPWH mula undersecretary hanggang secretary na nagre-request, nagpapa-insert ng mga flood control kahit hindi na nila saklaw yung proyektong ganun. At pati na rin yung sa mga pribado po. Gaano kahalaga itong listahan at may silbi pa ba ito, ma'am, considering wala na yung mismong gumawa nito na pwedeng mas mabigat na makapag-authenticate sa legitimacy nitong listahan po na ito? Let's start. Unang-una, kung ito ay official document or document contained in a official missive or communication, automatic yan. Hindi mo na kailangan i-authenticate yan. Or ang authentication is as to whether or not this is an authentic government document. Okay, number two, bilang bahagi yan ng body of evidence that were seized from a person who has died under suspicious circumstances, pwede pa rin siya. Admissible siya as evidence as having been contained dito. However, in many instances, makukonsider pa rin natin yan bilang ebidensya that can initiate an investigation. Kasi by itself, baka hindi siya tumindig without other corroborative evidence, pero kung magkakaroon ng investigasyon, masusuportahan yan at masusuportahan niya ang other existing evidence. In other words, it can be corroborative or it can be corroborated. So hindi siya zero evidentiary value kumot walang mag-authenticate dahil wala yung tao na nag-execute ng dokumento na yon, but it can be subjected to, it can be initiate an investigation or it can be used to corroborate other existing evidence.
Opo, nakikita niyo po ba itong listahan na ito na napakabigat? And kung hindi ito ilalabas, kusa ng ating national government sa gitna ng kanilang sinasabing sila yung nag-umpisa sa anti-corruption ngayong administration, gusto rin nila ng transparency pero hindi din ganun kabilis yung kanilang pagpapalabas. Kasi kung ito'y opisyal na dokumento ng DPWH, edi pwedeng mailabas ito sa publiko, attorney, agad-agad. Totoo. Kung official na dokumento yan as a matter of transparency, dapat talaga nilalabas yan because the public interest will demand it para makaprevent ng cover-up. So, totoo yan. The need for information trumps the need for yung mga tao na nakalista doon to, ano ba yan, to due process, no? Ang sinasabi kasi ng iba is pag prematurely nilabas yung mga pangalan na yan and then it turns out na maraming mali pa dito sa document, hindi pa siya authenticated and so on, baka makasira ng buhay. However, since wala pa yung judicial process and it is still available later on, maaari namang makagawa ng paraan ng mga mababanggit doon sa listahan na yon na patunayan yung truth or falsity ng pag-include ng kanilang pangalan. So sa ngayon, the demands of transparency outweigh yung sinasabi nila na baka makasira sa pangalan ng ibang mga tao ng mga tao na nandun sa listahan na yon. So, I think na in the balance of things, transparency po muna. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. After all, yung investigation was initiated by the government para hanapin at mailabas lahat ng impormasyon tungkol dito sa procurement processes at saka dun sa mga pagnanakaw di umano ng mga pondo ng gobyerno. Kasi 'di ba naalala ko yung merong inilunsad na website ang pangulo, humingi nga siya ng tulong sa taong bayan na ma-verify itong mga ano na ito kung ito ba'y ghost project, pakitingnan baka kapitbahay nyo lang itong mga proyekto na ito. Ito po mga listahan na ito makakatulong kung mailabas yan, the more na saglit lang. Alam namin yan. Meron kasi natanong ko rin si Congressman Leviste dito, ang sinasabi niya, meron namang ano doon na sila yung proponent pero tama lang yung presyohan pero karamihan daw doon is talagang lumobo yung presyohan po. Meron talagang anomalya po. Yung pagkakatugma ng mga statement ng atin pong national government hinggil nga sa dito po, attorney. Kaya nga So, sila mismo yung humingi ng impormasyon and when information is available, ayaw naman nilang ilabas. Again, it comes down to transparency kasi yung mga tao at this point, insensitive ka na kung hindi ka nakikinig sa hinaing ng mga tao at sa karamihan for the need na i-address itong corruption sa gobyerno. So they should be worried about people thinking na mayroong cover-up pag hindi yan nilalabas. Ngayon pa lang, or in fact, in the course of the entire scandal, kumbaga, parating issue yung pagpoprotekta ng mga opisyales na matataas. Bakit parating yung mga suggestions o yung mga recommendations para ma-charge ay tumitigil just short of our top officials. So para ma-address nila yung issue na yon, necessary talaga ang transparency. So ang tanong na nga ngayon is what is stopping them at bakit hindi nila ini-explain sa atin ng buong buo kung ano ang dahilan kung bakit ayaw nilang ilabas. It is part of the investigation and since napansin nyo naman, di ba, both the President, si Secretary John Vic Remulla, and other officials, pagka meron silang impormasyon, ang bibilis nilang maglabas. But meron din mga information na pinipili nila bago nila ilabas at napapansin po ng audience, kumbaga ng publiko, yung hesitation nila with certain information such as certain names. Hindi kaagad nilalabas yung mga ganyan tapos nagkakaroon pa tuloy ng ganitong issue. To prevent the issue, wag na silang mag-decide what information goes out and what doesn't. Maliban lang dun sa mga constitutionally protected rights. Opo. Kaloka naman to. Oo.